Magandang hapon mga kapatid. Masaya po tayo at magkakasama tayo ngayon para magsamba sa ating Panginoon. Alam natin na may nangyayaring ordination sa ating sinend out na church sa San Fernando, sa SDG, and we're so happy that our Brother Roger would be ordained to be the official elder ng mga kapatiran natin doon. Habang pinapamigay, paliwanag ko lang, I should have been there. I would have wanted to witness because he's a good friend and it's a blessed opportunity na makakita ng isang ordination ng pastor. But I have been instructed na ako ang mangaral sa inyo ng hapon na ito. Hindi naman ako nagsisisi, okay? Masaya pa rin ako and I feel privileged na ako makakapag-preach ng salita ng Diyos. We're happy this Lord's Day. God has been good. At marami na tayong natanggap na pagpapala sa salita ng Diyos. At ito pa ulit, papakainin tayo ng Panginoon Diyos ng kanyang salita. So let's ask for His mercy. Manalangin tayo. Dalawang bagay ang gusto kong panalangin natin. Una, yung preaching natin ngayon. Ikalawa, idamay natin sa panalangin natin ang ating kapatiran na nasa ospital. Nakalabas na ba siya? Si Jose, saka hanggang ngayon nasa ospital pa siya. Panalangin lang natin para as a church mapag-pray natin siya. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa napakaraming pagpapala na ibinibigay niyo sa aming buhay. Panginoon, wala naman po sa mga pagpapalang ito ang deserve namin. Ito'y mga biyaya lamang talaga ninyo. Kaya nagpapasalamat kami that although we are very, very bad, you're a very, very good God sa amin, Panginoon. So, in this afternoon, Lord, once again, in your providence, tinipon nyo kami. We ask, Lord, na hindi masayang ang event na ito ng pangangaral, and we pray na maging mabisa ang mensahe na mapapakinggan namin para sa aming mga buhay. May apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. We want your word, Lord. Wala kaming gustong itaas dito, Panginoon. Kung hindi kayo, Panginoon, hindi ang mga sarili namin, hindi ang aming iglesia, hindi lalo na ang inyong lingkod na mangangaral ngayon, Panginoon. Wala kaming gustong itaas, Panginoon, kung hindi si Kristo na tagapagtubos at tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Kaya, Panginoon, as we give ourselves to your word, give your word to us, O Lord. Feed us with your word. May your mercy come down upon us and instruct our hearts and revive our souls and renew our minds, Lord. Lord, pinapanalangin din namin bilang iglesia si Brother Jose na ngayon ay nasa banig ng kasakitan. Salamat Panginoon, nagiging stable ang kanyang kalagayan. Pero we pray na makalabas na po siya sa ospital, mabigyan ng tamang gamot at treatment at sundin niya ito, yung mga treatment na ito para lalong maging mabuti ang kanyang kalagayan at makarecover siya, Panginoon. Supply his every need, Lord, physically, especially, but also spiritually and financially rin para sa kanyang pamilya, sa mga expenses na kanilang kailangan bayaran sa ospital, Panginoon. But more than this, Lord, may your word be true in his life at patuloy siyang humawak sa inyo bilang tunay niyang pag-asa sa buhay na ito, Panginoon. We thank you for your goodness upon us. Visit us with your word once again, O Lord Jesus' name we pray. Amen. Lamentations chapter 2. This will be the final installment of Lamentations chapter 2. Okay, so marami pa chapters eh. Pero ito yung huling mensahe para sa kabanatang ito. Lamentations chapter 2, turn your Bibles there. I invite you to read verses 17 to 22. Let's jump straight ahead to verse 17. The Lord has done what He purposed. He has carried out His word, which He commanded long ago. He has thrown down without pity. He has made the enemy rejoice over you, and exalted the might of your foes. Their heart cried to the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears stream down like a torrent day and night. Give yourself no rest, your eyes no respite! Exclamation point yon. Arise, cry out in the night, at the beginning of the night watches. Pour out your heart like water before the presence of the Lord. Lift your hands to Him for the lives of your children who faint for hunger at the head of every street. Look, O Lord, and see, with whom have you dealt thus? Should women eat the fruit of their womb, the children of their tender care? Should priests and prophets be killed in the sanctuary of the Lord? In the dust of the streets lie the young and the old,
My young women and my young men have fallen by the sword. You have killed them in the day of your anger, slaughtering without pity. You summoned as if to a festival day my terrors on every side. And on the day of the anger of the Lord, no one escaped or survived. Those whom I held and raised, my enemy destroyed. So here is the word of God. In Lamentations, I am assuming that you are with me in the exposition of this and you have been reading Lamentations. So we need not go back to read the other verses, and especially last week, napag-aralan natin yung mga unang mga talata ng huling pericope ng Lamentations chapter 2. So I am in that assumption. I thank you dahil last week pinagbigyan nyo ako ng 2 points tayo, kaya medyo matagal. This week, as you see in your outlines, it's just 1 point. Actually, kasama dapat yan, but I think it is better na magkaroon siya ng separate na exposition para mas ma-focus natin ang aplikasyon sa ating mga pinag-aaralan ngayon. So, tandaan natin sa konteksto ng ating binabasa, nasa ikalawang panaghoy tayo ng librong ito. We are on the second lament. And remember that the letter is composed of how many laments? 5. Corroborating with the 5 the chapters in our English Bibles. These are poems of elegies dedicated for the purpose of lamenting the devastation that God did to the people of to His people because of their sinfulness, because of their unrepented sins. So ito yung ikalawang elegy. And what is the difference between the first chapter and the second chapter? This is just a reminder. For the final time, the difference between chapter 1 and chapter 2 is that chapter 1 is an estimation with an outward look. Tinignan niya kung ano nangyari sa labas. In chapter 2, umupo siya at tinanong niya bakit nangyari ang mga bagay na ito. At ang rason na kanyang natagpuan kung bakit nagkaroon ng kasiraan at devastation sa loob ng mga tao ng Diyos ay simple lang. Ang Diyos na mismo ang naging kaaway nila. The Lord has become their enemy. And why has the Lord in a stance as being an enemy of the people of God? Because of the rebellion. So, ito ang kanyang resulta ng kanyang investigation. The Lord became their enemy. Last week, we noticed a shift of focus from what the people of God is experiencing to what the messenger of God is feeling because of witnessing such things. So, yung mga unang sermons natin sa Lamentations chapter 2, mas binigyan natin ng pansin yung kung ano ang nangyari sa mga tao ng Diyos. Nasira ang kanilang mga pader, nawasak ang mga strongholds nila, yung templo nila na desecrate, etc., etc. Pinapakita doon that in the discipline of God, nothing can defend them. Okay, wala silang depensa. The unguardable anger of God is there in the discipline of God. Last week we studied that upon witnessing this, the prophet or the poet, which I think is Jeremiah, is expressing his own personal lament dahil sa kanyang nasaksihan. And here, nakita natin na although nakita niya yung vindication ng kanyang mensahe, hindi siya pinakinggan, kaya dumating ito, hindi ito ang finokus niya. Hindi niya maiwasan lumabas yung kanyang mga affections towards the people. So, from the unguardable anger of God to the, anong title natin nung last time? Unguardable anger of God to the undeniable affection of the prophet. Now, in this part ng binabasa natin, yung mga panghuli, magkakaroon ulit ng shift ng focus. So, remember last time, the message is, in moments of God's discipline, even the faithful witnesses should have godly empathy towards the judged. The movement of the poetry shifts from Judah's destruction to Jeremiah's lament, and now it goes back to Judah. Bumalik siya ngayon at ang magsasalita na ulit ay hindi na si Jeremiah, pero ang tao ng Diyos ulit. The people of God, which is Judah at this time, Jerusalem. So, the division of the chapter, as I have said before, is that this is what Yahweh did to His people in verses 1 to 10. In verses 11 to 19, part pa rin nung binasa natin yung 17 to 19, si Jeremiah pa nagsasalita. He is speaking in the first and second person to describe his own pain
and sorrow. Pagdating sa verses 20 at 22, and if you have your handouts, doon tayo magpo-focus sa verses 20 at 22, ang nangyayari na dyan is Israel is speaking again for her own in a prayer. But this time, the prayer is a prayer of complaint to God. Yun ang gusto kong pansinin natin. So another movement of the text is the undeniable affection of the prophet. We see the text show us the unmitigated complaints of the people. Kaya ganun yung title. Ang unmitigated is essentially, I'm just saying there na hindi rin mapigilan pero pure. Unadulterated. Pero complaint siya. Pero totoo siya. Walang halong, to use a colloquial language, walang halong chuchu. Parang gano'n. Huwag ko nang sabihin kung ano baka may mapit. Pero wala siyang halong panloloko. Yung lumabas sa kanya, yung tunay niyang nararamdaman. Yes, it is of complaint, but at least it is genuine. Ito talaga yung kanilang nararanasan. Hindi sila nagpapaka-stoic. Alam niyo yun? Kayang-kaya ko to. Diba? Matatag ako. Hindi, walang ganon sa kanilang pinagdaraanan sa pagpapalo ng Diyos. That's why the unmitigated complaints of the people. Ang key sa lahat ng text actually, according to the commentators, is verse 17. The pivotal verse in the whole chapter is verse 17. Let's read again verse 17 if you have your Bibles. The Lord has done what He purposed. He has carried out His word, which He commanded long ago. He has thrown down without pity. He has made the enemy rejoice over you and exalted the might of your foes. In verse 17, explicit na niyang sinabi, ang gumawa nito ang Diyos. At ito ang kanyang ipinakay. Ito ang purpose niya. Ito ang intention niya at tinupad niya yung intention niya. Yun yung sinasabi ng verse 17. In verse 17, it shows the prophet's insight towards the undergirding purpose of it all. And it is that God's anger and agenda has been aligned. Nag-align ang galit at yung agenda ng Diyos tungkol sa kanila. At kapag ganito ang nangyari, what would be the result in the people of God? They will become hopeless and helpless. So after expressing hopelessness to help them, the prophet expressing hopelessness in verses 13 to 16, in verses 17 to 19, the prophet urges the people to lift their cries towards God. So ulitin ko, let me dramatize a bit. Ano nangyari sa inyo? Hindi ko kayo kayang tulungan. Napakahirap ng problema ninyo. Ganon ang lamentation. Okay? So, anong sabi ni Jeremiah? Hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. This is what you should do. Talk to God. Cry out to God. Yun ang sinasabi niya sa verses 17 to 19. Anong sabi niya sa 18? Their heart cried to the Lord. O wall of the daughter of Zion, let tears stream down like a torrent day and night. Gawin yung parang bagyo ang inyong mga pag-iyak sa Panginoon. Ganun kalala ang dapat niyong gawin. Give yourself no rest. Give yourself no respite. Respite is, alam niyo yung language na yan? Sa mga nagbabasketball dito, pag nag-time out yung coach, yung nararamdaman mo, respite yon. Tumitigil ka sa effort na ginagawa mo. Nakakahinga ka. Ang sabi ni Jeremiah, huwag ka man lang huminga. Don't take a time purse. By the way, yung time purse na yun is actually time freeze. Ang galing lang ng mga Pilipino naging time purse. Time. Pero walang time out. Yung kailangan mong paglapit sa Panginoon, madaliin mo na. Gawin mo na. Kasi hindi kita matulungan. Kumbaga, pagod na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin para sa inyo. Sinabi ko na lahat. Dumating na, hindi pa rin kayo nakinig. Ano pang gusto nyo gawin ko? What do you still want me to do? So here's what I can tell you. Brothers, go to God. Lapit na kayo sa Diyos. Pour out yourself in crying to the Lord.
Especially verse 19, arise. Look, arise is a language of mourning. Tama? Arise, for the new day has dawned. Ganun yun eh. Arise, cry out in the night. Sa kalagitnaan ng kapaguran ninyo, tumayo pa kayo at lumiyak kayo sa Panginoon. Pour out your heart like water before the presence of the Lord. Lift your hands to Him for the lives of your children who faint for hunger at the head of every street. Grabe yung nararanasan ninyo. Hindi ko dinideny. Grabe na yan, grabe na talaga yan. Ginagaya akong vlogger. Mekes. Kayo lahat, alam nyo ha. Pero hindi niya ma-deny. Grabe nga. Anong solusyon niya? Na isa lang po. Balik ka sa Panginoon. Cry yourself out to God. And ang ginawa nila in verses 20 to 22, sumunod sila. They cried out to the Lord. But in their crying out to the Lord, it is of complaint. Nagreklamo sila sa Panginoon. Ano ba to, Lord? Ang hirap naman. Yung mga anak namin namamatay sa aming mga piling. Wala na yung mga matatanda. Wala na rin yung mga bata. Nangihina na silang lahat. Kumbaga ang implikasyon, hindi ka pa ba titigil, Lord, sa ginagawa mo sa amin? Nahihirapan na ako. Nahihirapan na kami. Here is what they are saying. They obeyed the prophet and indeed voiced their sorrows toward God. And their prayer, as I have said a while ago, was one of honest but woeful complaint. It is one of genuine affections and of grievances. May grief sa kanilang puso. At honest sila na sinabi ito sa Panginoon. In other words, what we have here is the frank expression of the judged over the unescapable severity of the punishment. And you know what? Let me agree with the poetry because I am bound by my exegesis. This is the rightful thing to do. Alam nyo ba, yung pag-iyak nila ng complaint na ito, this is the only thing you are left with. This is the only thing left to do. Kapag nadatnan ka ng pagpapalo at pagkasira dahil sa iyong kasalanan, you have nowhere else to go. Except one, to God. So, I'll give you the lesson. When God's agenda and anger aligns, the people of God is left with no other choice but to raise their cries to the same God they offended. When I was making this message, I was surprised by how I got affected with it. I keep on thinking of my own transgressions. And I keep on thinking of people caught in transgressions. At sa huli, kanino ka lalapit? Panginoon. Yung Panginoon na tinalikuran mo. Wala ka namang pag-asa sa akin eh. Wala ka namang pag-asa kay pastor. Wala kang pag-asa sa iglesia, sa mga kapatiran dito. Ang ultimate mong pag-asa para manumbalik ka sa Panginoon. Pero yung Panginoon na yun, yung pilit mong pinagre-rebeldehan. But there will come a time in the life of the people of God that you will have no choice but to face the one you offended. And here is the fate of the people of Israel because of the rebellion. Now, they are crying to God, the one who they offended. Kapag ang galit at ang mga pakay ng Diyos ay naghanay, walang ibang magagawa ang mga tao ng Diyos, kundi ang lumapit din sa Kanya mismo na kanilang binalang. To the one you offended. Here is a standing reality that Lamentations is portraying. Here is where Lamentations is at its most honest. In pain and great distress are the people, but at least
now they are conscious of God. Pansin nyo? But at least now, saan na sila nakatuon? Sa Diyos. But at least now, they are addressing God. You know, here is something lacking in our Christianity today. Christians of today are masters. May masteral. Pagdating sa pagsasalita tungkol sa mga paghihirap nila sa buhay, kaya nilang ikwento yan. Kaya nilang maging biktima na parang innocent sila. It's as if lahat tayo si Job. Na parang wala naman talaga akong ginawa, ba't ako'y natake ni Satanas? Ang galing natin na magpaawa effect. Kaya nating sabihin yun, pero ilan sa atin ang lumapit nun tungkol sa problemang yun sa kanyang Panginoon? Have you ever been in a counseling na tapos, ito yung problema ko, brother, ito yung, okay, this is the first question. Have you talked to God about it? You may be good with your accountability partners. You may be good with everybody else. But if you do not talk to God, it's inadequate, brethren. Hindi ka marirestore dyan. You still need to confront the Lord. Alam niyo kung sino ang sentro ng sansinukob? Hindi ang solar system natin. Ang Diyos. It's not you. It's not me who builds the fellowship. It's God. Ang Diyos pa rin ang dapat maging sentro. Siya pa rin ang haharapin mo sa mga pagkakamali mo, sa mga problema mo. There comes a time when in the severity of our situation, we are left with no choice but to voice our sorrows and complaints to God. So how did the people raise their cry to God? Just one. In honest helplessness. Kung Kapampangan, in honest. Joke lang. In honest helplessness. Kasi nung binabasa ko kagabi, bakit di ko puyat eh. In honest, di ko na masabi yung H kung saan ba dapat. Okay? Verses 20 to 22. In honest helplessness. Totoo, pero kaawa-awa pa rin. Nawala yung Lamentations. Lamentations chapter 2 verses 20 to 22. Basahin lang natin ulit, tapos itra-traverse natin siya. Look, O Lord, and see. With whom have you dealt thus? Should women eat the fruit of their womb, the children of their tender care? Should priests and prophets be killed in the sanctuary of the Lord? In the dust of the street lie the young and the old. My young women and my young men have fallen by the sword. You have killed them in the day of your anger, slaughtering without pity. You summoned as if to a festival day my terrors on every side. On the day of the anger of the Lord, no one escaped or survived. Those whom I held and raised, my enemy, destroyed. Judas' address, as an observation, Judas' address was indeed one of complaint, but it is still in the right direction. For it is directed towards their God. Paano mo nasabi na it is directed toward God? Sinabi nila mismo, look, O, Yod-He, Vav-He. Capital. Sa English Bibles ninyo, nakakapital ba yung Lord sa lahat ng titik niya, sa lahat ng letters? That's the covenant name in the Hebrew Bible. And kapag ganito ang addressing, it is referring to the covenant God. Nakukuha niyo yung point ng covenant God? The point of the covenant God is that may covenant siya sa'yo. In this time around, they are not indifferent na towards God. Nung nagpadala ang Diyos ng mga propeta, wala silang pakialam. Di nila pinakikinggan si Jeremiah, sila Isaiah. But right now, they're addressing, look, O Lord, tinatawag na nila yung Diyos na may tipan sa kanila. Look, O Lord, and see. Kumbaga, Lord, where am I now? Pero inaalala nung Lord na yon na hindi ba ini-imply doon yung kanilang relationship. Kaya nga ano yung nabanggit nila? Aside from the gruesome cannibalism na pwedeng mangyari, which happens during ancient times siege, pag sinige ka, mawawalan ka ng pagkain, you will result into extreme measures. I don't know if it happened really, probably, pero that's the picture. It's so grabe. Yun yung Tagalog ng grave. It's so grabe
It's so grabe na kailangan na nila mamili kung sinong kakainin nila. Ganon ka grabe yung situation nila. Kasi napalibutan na sila, wala na sila, hindi na sila mabubuhay hanggat di sila susuko. Well, the point of this, more than that is, should priest and prophet be killed? Where? In the sanctuary of the Lord. Now, conscious na sila na may sanctuary pala ang Panginoon. Dati ginagawa nila yung kasalanan nila nang kahit nandun yung sanctuary ng Panginoon. Nakukuha natin? Ngayon, in their hardships, they are talking about them being part of the sanctuary of the Lord. Hindi ba Panginoon, implication, kumbaga, paraphrase, hindi ba tao nyo kami? Ba't mo kami ginanito? Hindi ba't may pangako ka sa amin? So, kumbaga, wow, spiritual ka na ngayon. Dahil hirap ka na. Pero, kinapalan na nila yung mukha nila. Sinasabi na nila to. Bakit? They're left with no choice. Wala nang magre-rescue sa kanila eh. Naalala niyo yung message nung sa unguardable anger of God? Inisa-isa ni Jeremiah lahat. Your strongholds, your princes, your prophets, your priests. Wala nang makapagtatanggol sa inyo. Wala nang token ng depensa, ng presensya ng Diyos na nasa inyo. So ngayon, Lord, bumabawi na ako. Kumbaga, hindi na, ito na po kami. Lord, hindi nyo na po ba kami tao? Ayaw nyo na ba sa amin? By the way, sorry, hindi ko na mapigilan, pero check the last chapter of Lamentations. The last verses, ganito pa rin ang hinanaing. Lord, galit pa rin ba kayo sa amin? Sana fairy tale ending ang Lamentations kung ako lang magsusulat. But no. At the end of the elegies, they are still uncertain if they will be restored or not. Ganito kagrabe yung kalagayan nila. Wala na silang tatakbuhan. So, babawiin na lang nila, Lord, hindi na po. Di ba, tao nyo naman na po kami? Sorry, Daddy. Di ba? But, dumating na yung pagpapalo. You see, the devastation that happens, the grief, the sorrow. The first line of verse 20 implies their long-standing relationship with God. They remember their covenant situation. Hence, the note of surprise and astonishment in the next line. Kaya nagkaroon na sila ng foundation na, di ba hindi dapat nangyayari sa amin ito? Kasi kami yung mga pari ninyo eh. We are the people of God. We own the prophets. We own the oracles. We have the covenants. In verse 21, literally, that's called merism. Ano yung merism? Napansin niyo young and old? It's a figure of, anong tawag doon? Literary device to take two extreme part of a certain whole to describe the certain whole. Pag sinabi niyang yung pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ibig sabihin nun yung buo. Kaya yung verse 10, sinabi na niya yun. With the young and the old sa Lamentations. That's a merism. Na hindi lang nangyari dun sa, alam niyo yun, baka isipin ninyo, sa mga bata na devastate, sa matatanda na devastate. Yung mga middle age, hindi. Hindi. Lahat sila sinaklaw ng pagpapalo ng Diyos. It is reference to describe the totality of their misery. In verse 22, the last verse, it speaks of the irony of their tragedy as God inviting the devastation itself like it is something to be welcomed, like a festival. Parang tara, kain tayo dito, pero ang gagawin, wawasakin yung tao ng Diyos. Sa kanila parang di namin maisip, pero bakit ganito ang galit mo sa amin? Ikaw pa yung nagpapasok sa mga mananakop namin. Ikaw pa yung nagpapasok ng sisira sa amin. You know how to interpret this? This is the interpretation. Lamentations does not despise or hide the real feelings. Meron talaga silang complaint. Meron talaga silang hinanaing. But, the real feelings of the people, but it is directed towards God. Though they deserve the punishment.
That's how Lamentations presents the people of God. Dumarating pala sa point, sa mga tao ng Diyos, sa kasaysayan nila, na yes, tanggap namin, deserve namin, pero Lord, it's so hard. So difficult. And why did Jeremiah include this? Parang audacious, di ba? Parang the audacity. Kayo pa ang magrereklamo, kayo na nga ang mga ano. Tama, yun ang una mong isipin. Pero why did Jeremiah preserve this? Why did he include it in a poetic, beautiful poetry? Bakit? Because it is the honest feeling na talagang lalabas. In other words, you'd rather come to God in honest, helpless complaints against His heavy hand than not come to Him at all during the disciplining with you. Ulitin ko, mas gugustuhin mo na lumapit ka pa rin sa Panginoon kahit na galit na siya sa'yo kaysa wala kang pakialam sa Kanya at pinapalo ka na niya. You'd rather have that. It's actually the right thing to do. Sabi ni Jeremiah, I don't know how to help you. I love you, but I can't help you. Go to God. And they went to God and they poured out their hearts to God. And what Jeremiah is telling us here is, that's the rightful thing to do. Here's the principle. Even in times of being disciplined, it is still right for God's children to pour out themselves to Him in prayer. Kahit sa panahon ng pagdidisiplina, tama pa rin. Mapit ka sa Diyos. Here is my plea sa'yo na nag-i-insist sa iyong kasalanan. Lapit ka pa rin. Alangan naman sabihin ni Jeremiah, alangan naman sabihin ko, wag ka lumapit sa Diyos. Where will you go? Saan kita ituturo? Bilang mangangaral lang. So, bilang kuya ninyo, tapos manghihingi kayo ng advice. Anong gagawin ko dito sa kasalanan na to, kuya? Nasabi ko na lahat sa'yo eh. Lapit ka sa Diyos. Eh di ba, tapos mararamdaman mo nahihiya ka? Nahihiya ka, tama. Sino dito hindi nahihiya sa kanyang kasalanan? Dapat mahihiya ka. May kasamang hiya yun. Yung feeling ng undeservedness ng paglapit mo sa Diyos. That's supposed to be there. But even though, ganun nga ang katotohanan, lapit ka pa rin. Maagang hamon, I plead with you. Even though you are insisting in your sin at nagkakaroon ka na ng realization, what I'm doing is wrong. Brother, sister, with all my love that I can muster, don't go away from God. Lapit ka pa rin. Let's be modern. Have you ever heard a brother or a sister, oh, ba't hindi kita nakikita sa church? Nahiya ako eh. Tagal ko kasing hindi umate. Anong gagawin mo? The illogical conclusion is, lalo akong hindi atin. Hindi. Anong i-advise ko sa'yo? Bumalik ka na. Eh, nakakahiya. Eh, siyempre, alangaman mahihiya ka sa mabuti mong ginawa, mahihiya ka sa masama. Pero hindi ganon. Ang alok ng Diyos, lapit. Hindi yun ang magsasalba sa'yo. You have heard the illustration ng may dalawang Kristiyano, tapos may snow sila. Eh, yung isang Kristiyano hindi na umattend, binisita nung isang ministro. Alam niyo yun? Nakatingin yung Kristiyano, nakaupo sa isang harapan ng fireplace. Alam niyo yung fireplace, di ba? Kung saan nakatago yung fire truck. Joke lang. Fireplace, kung para mainitan sila sa panahon, may mga nagbabaga na coals doon. Nakatingin doon yung isang, doon yung bumisita yung ministro, umupo, walang sinabi. Nakatingin lang sila. Doon sa nagbabagang apoy. Kumpul-kumpulan yung coals, yung uling. Ang ginawa lang ng ministro, kumuha ng isa. Nilayo. Tapos pinanood nila hanggang namatay yung baga. Sumalis na yung ministro. Anong point niya doon? Nakuha niyo yung point? Sa tingin niyo, iinit ulit yon? Bakit? Lumayo eh. Dito tayo iinit. Magkakasama.
Do not think marirevive ka mag-isa. Do not think may spark ka muli nang mag-isa ka lang. Nakakita ka na ng posporo suminded ng ano lang siya, yung palito lang siya. Yung ka, palito ka. Nakakatawa isipin pag palito. Pero yung ka lang. Without the friction of others, that friction may hurt, that friction may burn you, but it will conflagrate. It will give you flame. If you want to burn again in your life in service to God, go back to God. Go back to the people of God. Go back to the will of God. Where will I point you? Your status of being under the mighty hand of God's correction doesn't mean that there is no more room for supplications. Are you under the discipline of God personally? Is your conscience nababagabag ba yan dahil sa pinaglalabanan mong kasalanan, the sin you're trying to mortify? For me, it's my anger, And every time ilang beses ako magtatapilok sa mga temptation nito. Where will I go? Who can help me? My genealogy can help me. My genealogy points to the anger of man. Where is the righteousness of God? With God. Where would I go, Lord? So there comes a time in life na wala kang magagawa kundi aminin, Panginoon, I'm abominable. But Lord, please, rescue me. Let this stop. Ayoko na, yung pagpapalo mo. Lord, please. Ayoko na dito. That's supposed to be the repentant. Yun ang nagsisisi. Hindi yung nagrarason. Hindi yung nagiging abogado sa kanyang sariling pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi ka abogado sa larangan na yon. Hinatulan ka na. Ikaw yung makasalanan. But your status of being under that doesn't mean you're disqualified from going near the Lord. Sipin ninyo to, no? The temple was destroyed. But within those chapters of history of Israel came out the greatest of their prayers. It wasn't in the normal course of their liturgy na dumami ang mas gagandang panalangin. No, the best of prayers from the saints of old are those that is couched of their being guilty in sin. Psalm 51 is my favorite psalm. I don't know why. Have mercy upon me, O Lord. That was the psalm when David sinned with Bathsheba. To you only have I sinned. I resonate with that. I understood that I have sinned with others, but it was to the Lord that I offended. Couch your prayers in that. In that direction that, don't I have a God? I have a God. I go back to my God. That's the only thing to do. Israel in verse 20 is inviting God to look at their situation. Lord, look and see. Bakit? Kasi kasasabi lang ni Jeremiah, I have looked and I saw and I cannot comprehend it. Di ko kayo kayang tulungan. Walang pastor ang magsasabi na mas magaling siya kay Jeremiah. Walang matinong pastor, sa tingin ko . But here is Jeremiah, a premier preacher. Bata pa lang, nagpipreach na. Siya yung young and crying prophet. The weeping prophet. Hanggang tumanda siya, nagwi-weep siya. And then, but here he is, sumusuko. Wala na akong kayang sabihin. Parang, ano ba? Grabe naman yung nangyari sa... Balik na nga kayo kay Lord. Parang, yun na yung sinabi niya. Punta kayo kay Lord. Cry out with the Lord. Kumbaga, ang tanging pag-asa nyo na lang. Isipin nyo yun, pastor siya, no? Tapos member niya. Kapatid,
Wala na akong may tutulong sa'yo. Pag-asa mo na lang, alam mo kung ano, sana maging mahabagin sa'yo ang Diyos. Ubus na lahat ng counseling na pwedeng sabihin ni Jeremiah. At saan ka babalik? Saan ka tatakbo? Sa Diyos. Sino ba yung Diyos na yun? Yung Diyos na nilapastangan mo. Yung Diyos na pinahiya mo ang patotoo. Yung Diyos na binaboy mo yung biyaya. Pero you have no choice. This is what sin does, brethren. It gives you chocolates, but in the end, it's hospitalization. And then you have to face the pain. So don't, brethren. Huwag niyong hayaan dumating ang ating mga buhay sa sitwasyon na ganito. Pero kung nandito ka nga sa sitwasyon na yun, na wala ka ng ibang matakbuhan, I'll just resonate with Jeremiah. God is there. God is still here. Go to Him. Maybe He will have mercy on you. Bakit may maybe? It's because mercy is the prerogative of the sovereign. It is not deserved. You do not work for it. Wala sa atin ang pwedeng magkaroon ng doctorate sa kung paano magkaroon ng mercy ng Diyos. Nobody deserves mercy. All of us, pantay-pantay pagdating sa habag ng Diyos. Walang matagal sa ministry, walang bata sa ministry, walang maalam sa Biblia, sa hindi masyadong maalam sa Biblia. Leveling field, everybody under grace. Everybody under the mercy. So everybody pleads for mercy. So plead for mercy. Invite God to look at your situation. There will come a time, brethren, in your life, in Christianity, in my life, in your marriage, nasusuko yung mas matagal sa inyo. I don't know. Have you ever been there in a situation na sinabihan na kayo ng mga trusted ninyong counselors? I don't know how to help you. I've been there. I have that experience. It's gloomy. It's dark. And there's nowhere else to go and you feel like you're just sinking and sinking and sinking and sinking. And every little concern, nawala ng patis, nawala ng, alam mo yung kahit maliliit lang, parang ang bibigat ng lahat ng problema. And nobody can diagnose you. Except one. God. Except, you remember, the words of 2 Corinthians, you are troubled on many sides, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Mercy lang yun. Sino sa atin may deserve nun? So, when all else fails, brethren, in the words of Kichi Nadal, when all else fails, you can say to God, would you be there to love me? That's your only hope. I'm sorry, I don't have any technique left. I cannot go above the scripture. Hindi, ganito lang ang strategy dyan. Wala na. There comes a time in life, pag pinilit mo yung kasalanan mo, wala nang masasabi sa'yo. That's your choice. I can only weep with you pag dumating na yung pagpapalo. But as to the restoration, it's the mercy of God. Some are given. Some brothers are restored, and I rejoice. Some are not, and I weep. But it's the mercy of God. Sorry hindi ako masyadong, alam niyong emotional ako, pero sa palatawa na ano. Pero nung inaaral ko to, hindi ko mabalanse. Ba't ganito lang? Ba't ganito lang yung text? Pwede ba akong mag-jump sa chapter 3, great is thy faithfulness? Yung alam mo yun? Pero hindi. Ito lang yung konteksto niya eh. May time talaga na ganito lang ang para sa'yo. Wala kang ibang choice kung hindi, Lord, now what? Have you ever been there? I'm not saying here that all we should ever do is complain
towards every hardship. This is not a message that, yes, it is rightful to complain, so complain. Complain all the way. Parang ganun. Hindi. There is room for perseverance, for grit, for being a man and toughing it out. You know, there is room for that. But there comes a time, the difficult times, that when it strikes, it should not keep you from God. But it should push you to go to God. We should still go to God. Tanungin ko kayo, where do you draw the purposes of your hardships? Isipin ninyo, ang pinakamahirap na problema ng iyong buhay. Kanino mo itatanong kung ano ang pakay ng kahirapan na yan? Whether physical, marital, financial, emotional, lahat ng al sa huli. Papatawa ko pero hindi. Ano man, sige, isipin ninyo kasi iba-iba tayo eh. Tama? Iba-iba tayong pagsubok. Iba-iba tayo ng hamon sa buhay. Yung pinakamahirap na hamon ninyo, tanungin nyo yung kapitbahay ninyo. Pero lang kung yung kapitbahay ninyo, member din natin. No? Huwag mo tatanungin. No? Pero kung tanungin nyo lang, tanungin nyo yung workmate nyo na unbeliever. Pre, yung kalaro nyo sa Mobile Legends, kung sino man yung pinakamataas sa inyo doon, no? Tanungin nyo, pre, advice nga, ito yung pinagdaraanan ko sa buhay. Ganito yung nangyayari. Yung konsensya ko nagaganito. Pwede mo ba ipaliwanag bakit? Sasabihin lang yung sub-story ka naman, pre. Nag-enjoy tayo dito eh, magiging ganyan kayo. Diba? Pero ang mundo ganun. Ang pinakamahihirap na problema, saan lalabas? Sa inuman. O kaya sa chismisan. Pero hindi sa altar ng Panginoon. Hindi pwede, mga mananampalataya, dito sa altar. Hindi kayo lalapit mamaya dito. My point is, to God. Not to fraternities or to camaraderies. No. To God. To the sovereign God. Sipin mo lang, sino ang pwedeng magpaliwanag sa inyo? Wala. Alam niyo nakakatakot? Parang kay Job. Even until the end, hindi pinaliwanag. Napansin niyo, natapos natin yung reading sa Job, napansin niyo na pinaliwanag ng Panginoon bakit nangyari yung mga naunang kabanata? No. Tama? Nirebuke pa nga si Job eh. Sino ka na naghahamon sa akin sa korte? In other words, it's still the divine prerogative of God kung isasabihin niya sa inyo o hindi. But you're gonna go through it. You know what's the difference with us? We're with Christ. May Kristo. So we can sing. Some through the waters. Some, di ba? Some through the flood. Some through the fire. But all through the blood. My sufferings are sharings with Christ. I have Christ. This is our advantage. This is where you are. May partida ka dito. You have a shepherd. This is where it becomes positive. This is where hope opens again. That you have Christ. You have God. Is it still from God that you draw the purposes of your hardships? Think, to whom do we go for our impossible times? Isn't it just right for us to go to the God in whom nothing is impossible? To whom do you go? Here is the beauty of our standing as Christians. That before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love. Whoever lives and pleads for me. You know, dito na ako, wala na, bagsak na ako. Wala na akong, umiyak pa ako, wala na akong tulog. Nagreklamo, no? Pero, dito ako na-amaze. Lord, kahit ganito ako makasalanan, bukas yung trono mo para sa akin. I can't even do that. Pag nainis ako sa anak ko,
Huwag ka muna lumapit. Magre-request ka pa, mag-drawing ako ng van. Ano ka ba? Alam mo yun? But not God. Not God. Bukas. Come to me, my child. Galing. Di ba? So where will you go? Walang pastor o preacher o kuya o ate. Ang masasandiganan mo at the end. All of us rely, Lord, have mercy. Have mercy. And that should bring us to tears. That the throne of God is still open for prayers. Galing nun. We are undeserving, but still permitted. Di ba? Di ba kayo nagpapasalamat nung dinipik ito sa parable of the prodigal son? Pinaghalo ko yung dalawang word, prodigal. The parable of the prodigal son, hindi ba kayo natuwa nung namulatan yung, alam mo yun, nagising yung kumakain ng kaning baboy? Ano kaya itsura no? Kumakain siya, tapos medyo naisip niya, teka, may tatay pala ako. Alam niyo, buti na lang hindi si Babalo gumawa nun, no? Kasi nung pabalik na siya, paano kung may electric fence? Hindi na siya nakabalik. Yung farm nung tatay niya. Pero anong nangyari doon sa picture na yon? Remember the story? One of the best stories of the parables. And when the father saw that that was his son, in a distance, he ran. Siya pa yung lumapit. That's the picture of how God wants to forgive. Palapit ka pa lang, papunta na rin siya sa'yo. Di ko kaya yun. I cannot. I'm sorry. But that's who my Father is. Don't deny yourself with that. Huwag mong i-deny ang sarili mo sa biyaya na yun. That you have a loving Father. That you have a merciful Father. That's why in the Psalms, in the poetries of the Bible, what is the description of the mercy of God? Tender mercies. That the love of God is steadfast love. Kinaawit pa natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning. Laging fresh. Laging bago. Hindi na uubusan. That's Lamentations, brothers. That's supposed to be the third elegy. But I can't help myself. I have Christ. Where do I go? Where do I point you guys? To Christ. And shouldn't we worship God more because of this? Shouldn't you be more excited to go to church and commune with your merciful Father? I mean, I pray, I wish I would be the kind of father that my son or my child would not despise. Pwede niya, alam niya na anytime, my dad got my back. I can come home to him. You know why? Because that's what my Heavenly Father is. Andito, bukas ang trono. Not only that, hindi lang yun, bukas yung trono ng biyaya ng Diyos para sa atin. Tama. Pero ito pa, makikinig pa siya sa mga reklamo mo. That though you bring complaints, you don't understand, nahihirapan ka, ano siya? Tatawanan ka niya? Hindi. He sympathizes. He hears. This is something more. Though we bring complaints, we are not restricted to enter into a plea with a God of mercy, God of grace, God of justice, and God of holiness. You know, in our minds, what this is supposed to be equivalent to? It's equivalent to amazing, magnificent. Sipin niyo yun. Hindi na nga tayo deserving in the first place, pero bukas, yung trono. At hindi lang yun, mali pa yung ilalapit natin. Complaints pa.
But here is a merciful God understanding you. Okay, son. Okay. Okay, daughter. I understand na hindi mo kaya, hindi, na hirap ka na. But please, this is what you need to go through. Okay, son. I know you're sorry, but we need to have this session of nilabas yung pamalo. Oh, kailangan mo pa rin daanan to. You may not understand it now, or you may not understand it ever, but believe me, this is good for you. This is for you. Amazing. You know, like the parent still wants his child or her child to come to him or her and pour out his cries to him or her even in sessions of discipline. Tama? Mga magulang. Kanino ninyo gusto tumakbo yung mga anak ninyo pag dinidisiplina? Sa barkada nila? Hindi, sa'yo. Sinong gusto ninong... ikaw, sinful ka na magulang. Limited ka. How much more exponentially greater yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak? Just think about that. You would still want. So we end the discipline sessions with what? Come here, anak, usap tayo. Etong rason, bakit napalo ka? Eto kung bakit ginagawa natin ito. To the limitation that we can explain. But the desire should still be there. Gusto pa rin. Ganon din si Lord. Gusto pa rin niya para sa kanyang mga naliligaw na anak. Bumalik siya. At pag bumabalik yung anak, what does that mean? You know what that symbolizes? Mga tatay, nalan niyo pag pinalo ninyo yung chikiting natin, di ba? Pag ano. And siya, yumayakap pa rin. Di ba, bro? Yumayakap pa rin. You know what that means? Sa'yo pa rin ako didepende. Sa'yo ko pa rin naman kukunin yung pagmamahal na kailangan ko. Ikaw pa rin ang poprotekta. That's his or her manifestation that sa kanya siya, sa'yo siya nagdidepend. This actually reflects the renewed dependence on God, who alone is mighty to redeem them from their situation. I'll give you the application. In your moments of hopelessness, do not fail to cry out to your God, who is still there. There will come a time I won't be there. There will come a time your brother won't be there, your mother, your father. We're creatures limited. But for the people of God, God will still be there. You may not understand. You may not see His hands. When you can't trace His hands, what do? Trust His heart. Trust the Lord. Have you been in a situation where it was so difficult, you are left wordless? Have you been there? Hindi mo may paliwanag. Miyak ka lang. During these times, take hold of the opportunity to cry it out to God. Even if it is wordless, God is not impressed with the beauty of your words. God looks at the contrite and broken spirit, not the flowery mouths of your sinful tongues. Noong panahon na nag-i-special number pa kami, hindi dito yon sa dati ko iglesia. I only had one special number with a sibling. Her name is Naya. Cute, Naya. Siya lang ang naka-duet ko sa amin. Ang kinanta namin isang kanta na medyo malambing kasi bata pa siya doon, may uhog pa nga siya. Mga ganun siya habang kumakanta kami. Pero alam niyo kung ano yung kinanta namin? Tears are a language. I'll give you a verse. Often you wondered why tears come into your eyes and burdens are so heavy that you cannot seem to understand.
But God won't forget you. His promises are true. And then the chorus will go, God sees your tears through a broken-hearted song. He sees your tears as the music plays along. Parang gano'n, nakalimutan ko na yung poetry. But the end is this. Tears are a language God understands. There is something with our tears that only God understands. Brothers, when all else fails, give the tears to God. He will understand. I will not. Your pastor will not. Your spouse may not. But God will. God will understand. Sa Kanya ka lang makakalapit. In these opportunities, brethren, do not deprive yourself of the unique privilege of expressing to your God the whole plethora of your emotions. The complaints, the bitterness, the hurts, the pains. Give it to God. For He is the one who really understands. Dalawa lang ang cross-reference na babasahin natin dito. One is this, 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Memorize niyo to. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time, He may exalt you. Look, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Thank God that is in the Scriptures. I can cast all my, not even burdens, anxieties. Yung nararamdaman mo pa lang. Yung mga hindi mo kasiguraduhan, ibigay mo lahat sa Panginoon. You know why? Because when all else fails, He is still the one who is standing there caring for you. He is the one who cares. Hindi ko na yata kaya. Tapusin ko na kaya. Talo na ako sa conclusion. Joke lang. The implied question in Lamentations is, Lord, ito yung prayer nila. In other words, when will you put an end to our misery? Lord, kailan matatapos ito? Ganun na sila, Lord. And rightfully so. Sa Diyos ka babalik. Listen to this. In God's kingdom, there is uncharted grace for people who are lost and crying for help. In God's kingdom, there is uncharted grace. Hindi na ma-manufacture, there is something hidden in that part of the sea of your crying and your despair. Where if you cry for help, somehow, some way, grace dawns. Tumarating yung biyaya ng Diyos. At hindi napaplano yun. Hindi namin napapag-aralan sa seminary yun. Hindi yun binigay sa amin. Ang susi para makuha yun is you cry to God for mercy. In your most depressing of times, do not fail to look to God for rescue. You know why? Our Christianity began with this. With our undeserving helplessness. And it will continue with this. Isn't it that the gospel came to us in our deepest times of sinfulness? Who can remember Romans chapter 5, verse 6 to 8? That's the last verse na titignan natin ngayong hapon na ito. Romans 5, 6 to 8. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Verse 8, but God, ganda ng King James, demonstrated, but God shows His love for us in that while, nakaparenthesis yun sa aking Bible para maalala ko, na habang, while we were still sinners, Christ died for us. Ang pag-umpisa ng iyong buhay Kristiyano, yung ebanghelyo, yung katubusan mo, ibinigayan ng Diyos sa'yo noong mga panahong helpless ka talaga. You are not even thinking of it, but Christ accomplished it.
much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Aren't you glad for that, brethren? Aren't you supposed to be celebrating that? Christ died for sinners. Kaya kung ikaw narinig mong tinig ng ko ngayon, at hindi mo pa alam kung karapat-dapat ka ba sa kaharian ng Diyos, kung pwede pa ba ako nasalbahin ng Panginoon, my answer is, makasalanan ka ba? Of course, your answer is yes. And I have good news for you. Christ died for the sinner. Go to Christ. Huwag mo isipin, ito yung nakaraan ko, hindi na ako pwede sa iglesia, hindi na ako pwede sa kaharian ng Diyos. That's nonsense. No sin of yours will trump against grace. Nothing is greater than God's grace. So if you're a sinner, wala ka pang katiyakan sa kaligtasan na maaring makamit kay Kristo, tandaan mo, hindi mo makakamit yan dahil sa kakyutan mo o kung ano man ang ginawa mo o ano man ang kabutihan mo. Makakamit mo lang yan sa pamamagitan ni Kristo. Manampalataya ka kay Kristo. At kung ikaw mananampalataya kay Kristo, manatili ka sa ebanghelyong ito. Ito ang ipangaral mo araw-araw sa buhay mo. Lord, I am waking up again, and I am not consumed because you are faithful, because your grace is there. This day, O Lord, I need the gospel, for I am a sinner. Help me to live by faith and not by sight. That's daily. Lord, I have challenges. I don't have solution, but I have a God that is greater than this. Take courage in that, brethren. Banggain ninyo yung mga problema ng buhay ninyo gamit hindi ng mga sarili ninyong kakayanan, pero sa kalakasan ng tagapagligtas ninyo. That's living by faith. At sa mga makasalanan na nanatili sa kasalanan nila, talikuran mo na yan. Huwag mong hintayin maranasan mo ang Israel. Na kailangan mo na lang kapalan ng mukha mo at kailangan yung complaints mo, ibigay mo pa rin sa Panginoon. Huwag na. Pagsisihan na natin. Talikuran na natin. Huwag na natin lapastanganin ng Diyos na sobra-sobra na ang biyaya sa atin. For the believers, let us resonate with Peter and the apostles. When the other disciples wala nang mapakain ang mga apostol, umalis na sila sa pagtuturo ni Jesus. At tumingin si Jesus sa kanila. Will you also go away? What is the confession of Peter? You know, for the many mistakes of Peter, Peter has many good confessions. But what's the confession of Peter? Where shall we go? You have the words of eternal life. Brethren, that's us daily. Where will we go? To Christ, who have the words of eternal life. Let me conclude. If we understand that God is not absent when we are in our sin, when we sin, we should also remember that He is also there for us, though He is angry. So yes, this is a message about the implications of the anger of God. But the implication is, God is still there. Go to Him. Go to Him. Let's pray. Lord, have mercy. We come to you bearing nothing. We cannot do anything to deserve any of your goodness. We just deserve your wrath. We just deserve your punishments. But Lord, we know you are a merciful God. Doon na lang kami magbabangko. Doon na lang kami kakapit, Panginoon. Is there not mercy with you? So Lord, in our sinfulness, forgive us. Have mercy upon us. Personally and as a church, we pray, Lord, na ang habag mo ang maitanyag sa aming mga buhay. Be merciful upon us, Lord. Lord, we do not want na maipit kami sa sitwasyon kung saan hindi na namin nakikita yung value, yung preciousness ng biyaya ninyo. Remind us again, Lord. Remind us of how grace is so amazing in our lives.
Lord, in this preaching, in this message, I have made many mistakes. Punuan nyo ito sa mga puso ng inyong mga tao. Lord, once again, make us feel your love. Forgive us, Lord, from our rebellion. Sana ma-restore talaga kami in a relationship na payapa ulit kami na nagko-commune sa inyo. Make it so, Lord, for you are the only one who can do that for us. Lord, we pray na kung meron dito hindi pa talaga nakakaranas ng biyaya na ito na ipinagkaloob nyo sa amin. Lord, we know for a fact that you are a God who saves. So Lord, save them. Make them know Christ. And you will be glorified. And to you alone be honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.